Praise the Lord. Kayo ba ay nasisiyahan sa ating pagsamba at pagpupuri ngayong umaga? Amen. At higit po nasisiyahan ng Diyos sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Gaya na po ng mga awit na ating inaawit is worthy to be praised this morning. Siya po ay karapat-dapat nasambahin at purihin sa lahat po ng mga bagay na Kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Ang aking po sanang dalangin para sa inyong lahat, sana gaya po na sinasabi na Kanyang mga salita, na huwag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Okay? Lalo na po sa ating pagdalo ng gawain ng Panginoon, ang aking po sana dalangin, lalo na po sa ating kapanahunan, sa kabila po ng init, we are on the summertime, sana po ay lalong nagiging masigasig ang ating paglilingkod sa Diyos. Aking po napansin sa maraming mga Kristiyano sa kanilang mga buhay, kapag lalo na sila po ay matagal-tagal nang nag-aaten, naglilingkod sa Diyos, at nakabisado ang maraming mga bagay sa loob ng iglesia at sa kanyang mga salita, minsan ang gawain ng Panginoon ay nagiging ordinary bagay na lamang. Minsan ang ating mga dalangin ay tinatawag sa Ingles na naging litany, nagiging parang sa bibig na lamang na lumalabas na parang panalangin na wala sa ating mga puso. Ang aking pong dalangin at aking inaasahan, ang ating pong gawain sa iglesyang ito as about sa atin, ang ilam ko ay galing pa sa malalayong lugar, sumasamba na kasama natin dito sa sambahan na ito, ay nagpupunyagi na mabigyan ng kasiyahan ng Diyos at ang inyong mga puso ay lalong umiinit sa ating pag-ibig at pagnanasang makita ang kanyang mukha. Nawa po, para maging ganito ang ating pakiramdam at ang ating mga damdamin, sa tuwing tayo nag-aaten sa tuwing linggo, Sabado pa lamang tayo po ay naghahanda na. Okay? Sabado, Friday, ang ating mga puso ay inihahanda na natin sa pag-aaten sa pagsasa ating Diyos. Lahat ng mga balakid, lahat po ng mga kabigatan, lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay, lahat ng mga pagkakasala, lahat ng mga kapalpakan, lahat ng mga pagkakamali ay atin ang itinutuwid sa harapan ng Diyos. Huwag natin gugulin ang ating mga kaisipan, ang ating panahon sa harapan ng television, sa anumang mga bagay. Pero mga bagay na hindi natin maiwasan sa mga araw na dumarating, lalo sa paglapit ng Sabado o Linggo. Gayunpaman, ang aking pong dalangin, make it your priority. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa, ang iyong puso ay laging nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Okay? Lagi. Para sa ating pong pagharap sa harapan niya, nasama-sama sa tuwing linggo, ang ating puso ay nagliliyab sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Ito ba'y paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo at alam ko mga bagay na ito ay natatanim sa inyong mga puso. Ako po hindi mapakali kapag Sabado ng buong Sabado, buong araw ng Sabado ay marami pa akong ginagawa, nag-aabol pa ako, naghahanda ng sermon, at meron pa mga bagay na dumarating na hindi maiwasan. Ang aking espiritu hindi mapakali na kailangan kong manatili sa presensya ng Panginoon. Kailangan kong matulog ng maaga. Kailangan kong makipag-ugnayan sa Diyos. Kung hindi ko nagagawa ko ito sa aking espiritu, para bagang kulang at para bagang nawawala akong hipo ng Diyos sa aking buhay. Nawa po, hindi lang akong gumagawa nito sa ating buhay Kristiyano. Kaya ang aking pong inaasahan bilang inyong pastor, bago po natin lubusan pag-aralan ng kanyang mga salita, ito sana ang ating ginagawa. Amen? Kaya sa ating pag-atin na, pag-Sunday, lahat ng kamay natin nakataas. Ang ating buong kaisipan at buong puso ay nakatuon lamang at nakasentro. Walang iba sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito pong laman ng aking puso ngayong umaga, habang tayo nagpupulit sa masamba, He is receiving all the praises. He is receiving all the worship. At alam po siya po'y nasisiyahan. Amen? Kaya ating pong ituloy ang ating part 2 ng ating pong pag-aaral. Ang paksa po natin pinag-usapan ay 4 na kaparaanan para makapasok sa kapahingahan ng Diyos. 4 ways of entering God's rest. Meron na po tayong mga paksa o pinag-usapan po na natin ang paksang ito. Kung kayo po ay interesado, ay makipag-ugnayan po kayo sa ating mga manggagawa sa mga topics na ito. Meron na pong part 1, kaya tayo po ngayon ay nasa part 2. Pero atin na po natalakay ito sa nakaraan ng mga linggo patungkol sa kapahingahan ng Diyos.
Sana po na kayo na naming kapatiran at tagapag-aral ng kanyang salita ay mag-avail po kayo sa ating mga pag-aaral nito. Gaya ng aking nasabi, ang paksang ito ay bago sa marami sa atin. Ang pagkaunawa natin sa kapahingahan ng Diyos ay ang kalangitan. Rest. Sana po sa puntong ito, ang aking pong dalangin, ang paksang ito ay natin pinag-uusapan, the rest of God, ay hindi na bago sa atin. Sana kahit papaano, meron na po tayong idea kung ano itong rest of God, itong kapahingahan ng Diyos na binabanggit sa Book of Hebrews. Alam natin, ang kapahingahan ng Diyos, gaya ng aking nasabi, hindi ito ang kalangitan, mahalaga ang paksang ito. Mahalaga, lalo na sa ating kapanahunan. Dahil, gaya ng aking nasabi, dito nasusubok, dito nasusuri, this is the touchstone. Okay, para ating pong makilala ang maraming mga bagay na katuruan na ating masasabi kung ang mga katuruan sa kasalukuyan, kung ito ay tama, kung ito ay nakapapatay. Okay? Maraming mga katuruan ngayon, kung inyong titignan, titimbangin, sa inyong pagkaunawa, ay inyong makikita na parang halos tama. Subalit sa dulo nito, ito ay nakakapapatay. They are deadly. So, ating po napag-usapan, how to test a doctrine. Paano natin sinusubok, sinusuri ang isang katuluan o doktrina kung ito nga ay nakapapatay, kung ito nga ay mula sa Diyos, kung ito nga ay tama. Dahil po napakaraming katuluan sa kasalukuyan, kung ating titignan, wala kang makikitang anumang mali. Dahil ito ang halos ipinapangaral sa maraming mga Kristiyanong iglesia. Ito ang halos ang pinangangaral sa maraming Kristiyanong iglesia. Kaya sinasabi nila mga grupong ganito, ay kanilang pinapangaral, gaya ng aking nasabi, na si Jesus ang Panginoon. Ipinapahayag nila si Jesus ay Panginoon, Jesus is Lord, at pinag-uusapan siya na siya ang kasagutan sa lahat ng mga problema at lahat. Ito ang kanilang pinapahayag. Ito ang ipinapangaral sa pulpito. How do you discern the doctrine if it is correct or not? Paano po natin malalaman? Dahil marami sa mga salkuyan ng mga katuruan ay subtle, mga mapandaya, tusok. At marami sa mga katuruan natin nadidinig ay nilalayo tayo sa kapahingahan ng Diyos. They say many positive things about the Lord. Marami mga positibong mga bagay, more than we do. Kaya, ang susi ay nakasalalay po doon sa issue kung saan ito papunta. What is the end of it? Okay? What is the end of it? At kung lahat ng inyong nadidinig ay ano ang magagawa para sa iyo, kung emphasis is your betterment and the betterment of mankind, kung ito ang dulo at idinidin ng lahat ng mga pangangaral ninyong nadidinig, gaano man ito karangal or noble o maging Kristiyano ang tunog, kailangan po natin muli tignan dahil hindi ito ang dinidin o ang emphasis ng bagong tipan. Okay? Hindi ito ang dinidin ng bagong tipan. Ang ebanghelyo na pinangangaral ngayon ay naka-oriented. Ito ay nakaangkop lamang doon para matupamang ang pangangailangan ng tao. Hindi ito mensahe na itinangaral ng mga alagad, hindi rin ito ang mensahe na sulat ng mga alagad, at yung mga talata natin binabasa, hindi ito ang mensahe. Nandiyan ba kayo? It is not oriented towards making us more successful, socially, psychologically, successful in other way. Subat ang tunay na ebanghelyo na pinapangaral ng salita ng Diyos at ng mga alagad, it is oriented, ito po ay naangkop, ang ebanghelyo ito doon, hindi pa nalalaman ng iglesia sa kasalukuyan, totally unknown to the world. Ang tawag sa bagay nito ay ang kapahingahan ng Diyos, the rest of God. Ganito po natin ma-spot ang bagay nito. Okay? Ang bagong mga bagay, mga bagong katuan na dumarating ngayon sa iglesia. Gaya po ng Reconstructionism. Ang Reconstructionism, ang ibig po sabihin niyan ay muling itatayo ang kaharian ng Diyos. Okay, ito alam natin darating na itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Subalit, marami mga grupo ngayon, lalo sa Amerika, ay ngayon pa lamang sinasabi, kailangan magkaroon tayo ng presidente ng Kristiyano, mga senator na Kristiyano, lahat na namumuno ay Kristiyano, kaya kailangan ipairalan natin ang kalooban ng Diyos.
Kaya nagrarally, nagwewelga, kailangan lahat ay nasa kalooban ng Diyos. Kaya muli nilang i-reconstruct ang paghahari at karya ng Diyos dito sa lupa. At alam natin, ito'y darating subad, hindi sa kapanahunan ngayon. Okay? Kung inyong titignan ay positibo, hindi ba? So, ito po mga katuruan na lumalaganap ngayon sa loob ng iglesia, ang pananampalataya, ang prosperity, ang kasaganan, even the pre-tribulation rapture. Lahat ng yan ang kapakanan ng tao ang iniisip. Kaya gaya po na ating nasabi, lahat ng ito, ng mga katuruan nito ay may common denominator. Di ba? Lahat ng mga katuruan nito. Okay, mga kabataan, please, dito kayo. Lahat ng ito ay may common denominator na makaturuan nito. Ano po yung common denominator? What is the common denominator of all these teachings? Lahat ng mga ating nadidinig na makaturuan ngayon, what is the common denominator nila? The welfare of the people. Ang kapakanan lamang ng tao. Ito ang common denominator. Pakinggan ninyo yung mga sermon na nadidinig sa television at sa radyo. Maraming magaganda na sasabi. Positibo mga bagay na sasabi kay Yesu Cristo. Jesus is the answer. Lahat. Subat anong common denominator ng lahat na ito? Ang kapakanan ng tao, hindi ang kapakanan ng Diyos. So, ganito po natin ma-spot kaagad kung mga mensaheng ito ay mula sa Diyos. Malang Diyos sa mga tao at gusto niya maging masaya sila. Ang ganitong katuruan ay kamag-anak ng humanism. Ang humanism na makaturuan, gaya ng ating nasabi, ang sigaw nila ang karapatan at kapakanan ng tao. Kaya tayo ay inihahambing at sinasama sa sangkama sa mga humanist. Tayong mga Kristiyano ngayon dahil sa mga pangangaral natin na didinig sa maraming mga ngaral sa television at sa ibang mga lugar. Ang tunay na sinasabi ng Diyos sa atin ay, eto po, hindi sinasabi, ibigay mo sa akin ng pera, ibigay mo sa akin ng lahat na ito. No! Ang sinasabi niya sa atin, ibigay mo sa akin ang iyong sirang buhay, ang iyong karalitan, your rugs, ang iyong pagkabalisa, ang iyong kapanglawan at ang iyong wakas, at ibigay mo sa akin ang iyong buhay na walang inspirasyon. Na parang yoyo. Ngayon, nasa itaas ka, ngayon nasa ibaba ka. Nais ng Diyos, ibigay natin ang lahat ng ito sa Kanya at ang Kanyang ino-offer sa atin, I will give you life. Bibigyan kita ng buhay. Nais ng Diyos na tayo ay Kanyang baguhin, to change us, para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, tamang relasyon sa tao, puspusin tayo ng Kanyang presensya at dalhin tayo sa walang hanggang kapayapaan, kapahingan, kagalakan at pag-ibig. Itong katangian ng kanyang kaharian at ng kanyang paraiso. Subalit dahil meron po tayong fallen, lawless nature, meron tayong isang likas na ayaw magpasakop sa anumang batas, sa anumang paraiso, dalhin tayo ng Panginoon. Kung meron tayong ganitong lawless nature na hindi natin napagtagumpayan, tayo magdudulot ng chaos o kaguluhan, anong paraiso na dadalhin tayo ng Diyos. So, kahit na alam po natin na we will bring chaos and our worst enemy is what? Ourselves. Hindi ba? Ang grabe natin kaaway ang ating mga sarili. At ang ating mga pinakananasan natin mga bagay ay ang ating sinisira sa pamagitan po natin mga asal, takot, sa ating paghahangad, and all kinds of things. Lahat ng ito, pumasok tayo, then we will destroy it. Sapat itong ating likas. Kaya nais ng Diyos na ating bitawan yung mga bagay na Kanyang tinuturo sa atin. Paano natin malalaman ng mga bagay na tinuturo ng Diyos? Abang ako'y nangangaral, nangungusap ang Diyos sa inyo, may tinuturo sa inyo. Patungkol sa kaharian ng iyong laman, sa sanglibutan, sa iyong sarili. Kung mayroong mga bagay na tinuturo ng Diyos sa inyo, relasyon. Lahat ng ito ay nais ng Diyos na inyong bitawan. Alam niyo, hindi karapat-dapat. Huwag po kayo matakot na, bibitawan mo ito mangyayari. Titimbang mo, don't do that. Sa oras na sinasabi ng Diyos, bitawan mo. Okay? Huwag ka na magdahilan. Huwag ka nang magsumbat. Ito po nais ng Diyos, bitawan na natin kaagad. At ibigay natin ang ating mga treasures sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, here they are, Lord. Nandito po ang lahat ng mga kayamanan ko. Aking pinakakatiwa doon sa kalangitan at alam ko lubos ng mga pag-iingat ng mga bagay nito.
ang aking sarili, ang aking grabing kaaway. Alam ko, yung bagay na dapat kong gawin na hindi ko ginagawa, and I hurt people around me. Kaya Lord, I confess I love you. Lord, I trust you. Have your way with me. Masasabi ba natin yan sa Kanya? Ang yung kalooban ng siya masunod sa aking buhay. Pinahintulutan kita. I trust you because you have the answers to life. Taglay mo kasagutan ng buhay. Ako'y mananampalataya sa iyong karakter. Kaya bitaw na natin lahat at ipagkatiwala sa Diyos. At habang ating ginagawa ito, dahan-dahan, tayo nakakarating sa kapahingahan ng Diyos. Amen? Dahan-dahan, tayo nakakarating sa kapahingahan ng Diyos. Ito po ang goal. Ito po ang nilalayon ng mga Hebreong Kristiyanong ito. The Jewish Christian in the book of Hebrews. Ito po ang kanilang nilalayon. Ang tanong, nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo, kabataan? Okay? Ano itong goal ng mga Hebrew Christians? Gaya na aking nasabi. Remember, they are Jewish Christians in the book of Hebrews. Ang mga sinusulatan dito ay mga Hudyo, mga Kristiyano, sa aklat ng Hebreo. At sila, o kalagayan nila sa kasalukuyan, sa aklat na ito, ay kalagayan din o siyang kalagayan natin sa kasalukuyan. Okay? Yung kalagayan nila, ang siyang kalagayan natin sa kasalukuyan. Nakita nila mga tanda at mga kababalaghan na ginawa ng mga apostoles. Yes, they were saved. Sila ay naligtas na. They have received the baptism. Natanggap nila ang bautismo ng tubig, bautismo ng Banal na Espiritu Santo. Sila po nakarating na sa ganitong kalagayan. Ang ilang po sa inyo akin napansin, kaya minsan ninyo pong pagpupurit at pagsamba ay para bang lumalabas at tulak ng laman. Ang aking pong dalayan, sana kayo po magpunyagi sa inyong buhay spiritual. Gaya po ng mga Christian na ito sa Book of Hebrews. Hindi sila natiling ligtas. Sila po nagpunyagi, nagpabautismo ng tubig. Tanda ng kanilang kapahayag na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Yan sana susunod na hakbang niyong gawin. Pagkatapos sila po ay nabautismo ng Banal na Espiritu Santo. Siguro, kung aking tatantyahin ngayong umaga, siguro 30% or 20% ang ilan lang sa inyo ang nabautismo na ng Banal na Espiritu Santo. Ilan mga 70 or 60%. You have to go on. Okay? Sa bagay na napag-usapan ng bautismong ito na kailangan natin, God gave us this experience para bigyan tayo ng kapangyarihan to bear witness of the person and ways of the Lord Jesus Christ. Sana po nakikita ko sa mga kabataan, kayo, nagpupunyagi, Lord, I desire to be baptized with the Holy Spirit, with an evidence of speaking in tongues. Magsasalta ka ng mga makalangit na lengguwahe na hindi mo pa naalaman na natutunan. Ask that from the Lord. He will give that freely from you. That is a gift. Kailangan magnasa ka lamang. Amen? So mga kabataan, it will change your lives. Kayo rin mga kaibigan at mga magulang. So, subat ang nangyari sa kanila, ang mga Hebrew Christians na ito, para pong may tinamaan o may nangyari sa kanila na habang nasa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Kaya sinabi ng sumulat ng Hebreo, remember Israel. Sila po'y nakakalaati na sa mula sa Egypto patungo ng Kanaan. Alam po natin, bansang Israel, nilabas sila sa bansang Egypto at sila nakakalaati na po sa Kanaan. Subat ang nangyari, meron po silang natamaan at sila ay nangamatay. Nangamatay. At sinabi ng Diyos, hindi ko kayo niligtas para dalhin lamang kayo dito sa disyerto. Hindi ito ang aking layunin. Meron pa ako para sa inyo. Hindi lang sinasabi ng Diyos sa akin, nag-atay ka ni Sunday, nabautismo ko na yung tubig, o kaya ng Espiritu Santo, meron pa ako para sa inyo. Nadidinig po ninyo? Meron pa ako para sa inyo. At ito ang Kanaan, Canaan. Canaan is one of the types of the rest of God. Ang Kanaan po isa sa mga simbolo ng kapahingahan ng Diyos. Subat, ano yung eksakto ang kapahingahan ng Diyos nito? What is this goal?
Ano po itong nilalay na ito? This rest na binabanggit po sa aklat ng Hebreo. Tunay, kung niyo po babasahin, gaya ng ating talata na binasa. Okay, I forgot to read my text this morning, subat alam po natin siguro, sa Hebrews chapter 3, verses 14 to 19, this is our text. Tunay ito nakapagbibigay ng interest sa atin ang talatang ito sa Hebrews chapter 4. Please open it with me. Hebrews chapter 4. Buksan po natin ang ating mga aklat dyan. Kapitulo 4. Talatang 1. So magito alam ko na iba't iba ang ating mga translasyon. In the English version, sa Tagalog version ng ating mga Biblia. Sinasabi po sa English, in the New International Version, ng Hebrews chapter 4, verse 1, ganito pong sinasabi, therefore, since the promise of entering His rest, let us be careful, be found short of it. Kaya sinasabi niya, may iniwang pangako na magpasok sa kanyang kapahingaan, mag-ingat, tayo baka hindi tayo makapasok o makabot sa kanyang kapahingan. Mag-ingat. Pero in the King James, kanyo pong papasin, sa inyo po na ang inyong mga Bible ay King James, sinasabi, let us therefore fear. Na sinasabi, mga natakot tayo. Mga takot na tayo. In the Greek text, ganito po ang sinasabi. Pero sa Jewish Messianic text, ganito po sinasabi, let us therefore be terrified. Yun po, nakakatakot eh. Tignan niyo po mga translasyon. Una, sa inyong international, mag-ingat. Baka meron pangako na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi tayo makapasok. Mag-ingat. Pero sa King James, mga takot tayo. Pero sa Jewish Messianic text, mas pagkatiwalaan po natin yan, sinasabi, let us be therefore terrified. Terrified, it means lubhang matakot, masindak. Andiyan ba kayo? Ang ating pong pinag-usapan dito, ang ating nilalayon, ang goal na pinipresenta sa mga Jewish Christian. Okay, na mananampalataya. Sure you're saved, tayo po naligtas. Sure you have been baptized in water. Sure you have suffered the confiscation of your goods. Ito po sinasabi, tunay na ikaw ay nagtitiis kayo sa pakasamsam ng inyong mga ari-arian, you're experienced Christians, having suffered for the gospel, pero meron isang bagay na tawag dito na kapahingan ng Diyos, which you're not pressing toward. Na hindi kayo nagpupunyagin na inyong marating, dapat lubhanin yung ikatakot. Dapat yung ma-terrified kayo if you come short of it. Kung hindi kayo nakapasok o makarating sa kapahingan na ito. Nandiyan ba kayo? Ligtas tayo, labautismo tayo, lahat ng mga ito, subalit hindi mo pa na pagtatanto mga kaibigan, mga magulang, inilabas at niligtas ka ng Diyos sa kasalanan. At ang mga taong ito, ang mga Israel, mula sa Egypto, hinati po ng dagat na alampasan ng Sinai, kumakatawan sa baptismo ng Banal na Espiritu Santo, ipinakita ang kanyang alapap at apoy, pinakain ng mana, pagkatapos winasak at pinatay sila doon sa disyerto. Ito ang ginawa sa kanila. Ang ilustrasyon na ito ay binigay sa bahagi po sa Hebrews chapter 2 at sa Jude. Pareho din pong sinasabi, remember brethren how the Lord brought the people out of Egypt and destroy them that believe not. See? Sa Jude, ganito na mo sinabi. Ito po ang basyan sa salitang terrified. Ito po ang basyan natin, kaya kailangan tayong lubhang matakot. Ang tenor po ng Bagong Tipan, ng dinidiin, ng mga sulat ng mga alagad, ay hindi yung ako ay okay, kayo ay okay, dumating si Jesus ay lalong pinabuti ang ating kalagayan. No! Hindi po itong tenor at dinidiin ng mga sulat ng mga alagad. Dahil ito ang halos pinapangaral po ngayon eh. Inyo po makikita sa mga sulat ng mga alagad ang ganitong mga ekspresyon. Okay? Na work out your salvation with fear and trembling. Ito po yung makikita.
ang magandang mga ekspresyon. Pagtrabawin nyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. At sinasabi, the righteous scarcely are saved. Kung ang matutuwid ay mahirap na maligtas. Ito po ang mga sinasabi ng sulat ng mga alagad. Kaya ganito natin nasusubok ang isang doktrina o katuruan. Ito ba ay umaatras? Ito ba ay lumalayo sa mga bagay na sinasabi ng Diyos? O pabor sa mga magandang humanistic impression sa mga tao na iniligtas sila sa mga kaguluhan, sa lahat ng takot at pag-aalala na ito ang pagnasa ng isang psychologist. Nandiyan ba kayo? O, dinadala tayo ng harapan, face to face. Tiyak po hindi sa katulan o condemnation, hindi po sa pagkawalang pag-asa o sa pag-iina ng loob, subalit doon sa katotohanan na ng Diyos, kanyang kinakausap, ang sanglaing nagkasala at ang sinumpang kapaligiran. Hindi niya sinasabing kayong lahat na aking mababait na mga bata. Hindi po ito niya sinasabi. He's saying, ang kanya po sinasabi, your state is horrible. Ang iyong kalagayan ay kasuklam-suklam. Kailangan kong isugo ang aking ibigay ng aking anak at mapako sa krus ng kamay ng mga makasalan ng mga tao para maging balansa at timbangan ng katarungan ng Diyos. Bago lubusan makakilos at makitungo sa inyo. Ito sigaw ng ating Panginoon. Pagkatapos gawin ang mga bagay na ito, the righteous one ng ating Panginoon, nagtiis para sa ating kapakanan, kaya sinabi niya ngayon sa atin, I command you, take up your cross and follow me. Pasanin ninyo ang inyong mga krus at sundin ninyo ako. Ito po ang tinuturo ng bagong tipan. Nandiyan ba kayo? Ito po ang tinuturo ng bagong tipan. Inyo po nakikita kung paano po tinatamaan yung common denominator. What's the common denominator? Natin pinag-usapan? The welfare of the people. At nakikita kung ano ito talaga, a people pleasing, non-scriptural. Ang mga ganito mga katuruan ay mga nagbibigay kasiyaman lamang sa tao, hindi sang-ayon sa kasulatan, makataong mga adaptation, mga humanistic adaptation, ang makataong mga pangyakap sa mga katuruan ni Jesus at ginawa natin mga platitude. Ginawa ngayon mga katuruan ni Jesus ng mga bukang bibig, magaganda pero hindi naman ginagawa. Hindi ba? Sa loob ng iglesia, sinisitas, bukang bibig, ang magandang mga sayings sa katuruan ng Panginoon, subat hindi naman ginagawa. Gaya po ng mga liberals. Alam niyo po mga liberals sa mga tao? Sila po yung mga tao na hindi mahigpit yan, mga maunawin. Nagtuturo ng mga magaganda mga bagay. Subat sa katotohanan, sila po'y namumuhay ng masama, mabaksik, kung hindi nila nasusunod ang kanilang mga gusto. Kaya lahat naman ito ay sinasabi, ay parang komedya, para bang isang charade na laro na pagkukunwari. Ang tanging mga tao na may taglay ng kasagutan, if you will, ay yung mga Kristiyano na totoong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At kailang sinasabi, Lord, I realize that I am a sinner. Kinikilala ko ako isang makasalanan. I realize personally I was born in sin. Ako isinilang sa kasalanan. Meron pong isang Chinese book. At sa isa pong aklat ng mga inchik na ito, isa sa kanilang reliyon na tinatawag na Confucianism, kung di ako nakakamali, na sinasabi, men are born good. Ang tao daw is nilang na mabuti. Is this true? Ito ba'y totoo na ang tao is nilang na mabuti? No, tayo is nilang na makasalanan. Ano pong batayan na kanyang sinusuportahan ang ganitong mga katuruan? Tandaan po natin, an unguided person is a tyrant by nature. An unguided person is a tyrant by nature. Ang isang tao po na hindi naturuan, okay? Ang isang tao na hindi naturuan, siya po ay likas siyang para bang a tyrant ay babaksik. A tyrant is a person na isang punong maigpit, malupit. Kunin po ninyo isang bata. Okay, kunin yung isang bata. Ibigay mo ang lahat ng kanyang gusto. Sa edad na 5 taon, siya ay isang
lubos na magiging tyrant. Magiging malupit siya. At siya ay isang magiging bata na walang makakatiis sa kanyang ugali at asa. Hindi ba? Ito pa yung kinasaksiyan. Sa aking buhay, sa aking mga kapatid, sa aking mga kamag-anak, ibigay mo ang lahat ng kanyang gusto. Ito ang pinakamabilis na sirain mo ang sambata. Kung siya ay sinilang na mabuti, hindi maging ganito ang kanyang magiging kalalabasan. Hindi ba? Dahil kung sinilang na mabuti ang sambata, naturally it will gravitate tungo sa kabutihan. Doon patutungo eh. Kaya ito pong ibig sabihin ng isang Kristiyano, kinikilala ang kasamaan ng tao, yung bumagsak na likas niya, kinikilala yung katotohanan na bumaba ang Diyos sa isang makasalanan na sinumpang sanglibutan ito kasama ang kanyang anak. Ibinigay ang kanyang sariling dugo para sa ating kasalanan, ibinigay ang kanyang spirito at kanyang katawan at dugo. The born again experience, ang mga testimonya patutunan ng mga lagad at ang kanyang sinabi, paghawakan ninyo ang mga bagay na ito. Ibinigay ang lahat ng mga bagay spiritual na ito. Paghawakan ninyo ang mga bagay na ito at alalahanin ninyo, hindi kayo tinawag ng Diyos hanggang sa gitna lamang ng Hiyipto at ng Kanaan. Nandiyan ba kayo? Hindi lang kayo tinawag hanggang dyan lamang, pwede kayong mamatay sa disyerto. Kaya let us be terrified. Kaya kung yung puso ngayong umaga ay malamig, let us be terrified. Kailang masindak tayo. Lubha tayong matakot. Paghawakan ninyo ang mga bagay nito. Kung baliwala, 2-5 ang inyong relasyon sa Diyos, hindi kayo makaabot sa kapahingahan na ito na kanyang binabanggit. But if we don't know what the rest is, ano pa kaya ang ating magiging kainatnan? Ano pa kaya itong kapahingahan na ito natin binabanggit? Siguro meron po tayong idea. Ako po ay nagiging banayad para sana po maging simple at ating maunawaan ang bagay nito. Kayo ba'y nakakasunod? Kayo ba'y nakakasunod? Okay, alright. Para ating po maunawaan lubusan ang kapahingahan ng Diyos, ito ay ating masusumpungan ang kapahingahan ng Diyos na ito sa Book of Hebrews, chapter 4. Sa unang kabanata po ng Genesis, okay? Tayo po lumudag. Sa unang kabanata ng Genesis, nga sabi, o sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung ba'y tama? Yung ba'y tama? Okay. Kanya pong hiniwalay ang liwanag mula sa kadiliman at ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay ang tubig sa kapwa tubig. Kanyang nilikha ang lahat ng uri ng alamang namumunga at nagbubuti. Kanyang nilikha ang araw, ang buwan, ang bituin. He created the creeping things, the fish, the birds, the land, animals, and finally, kanyang nilikha ang tao ayon sa kanyang wangis, according to His image. Ang kanya po sinabi patungkol sa tao ay merong 4 na bagay. 4 things He said about man. At ito po ang bagay nito. He is to be in my image. Siya dapat ay nasa aking wangis in the image of God. Second thing about man was that he should be male and female. Na ang tao ay dapat maging lalaki at maging babae. Kaya sinabi niya, it is not good for man to be alone. Na hindi mabuti sa tao na siya ay nag-iisa. Ang tao ay nilikha para magkaroon siya ng relasyon sa Diyos at para magkaroon siya ng relasyon sa tao. Sa ganitong kaparaanan nilikha ko siya, sabi ng Panginoon. Thirdly, pangatlo, patungkol sa tao, I have made man to be fruitful. Nilikha ko ang tao para siya ay magbunga. To multiply the image of God throughout the creation. Kailangan ay dumami ang wangis ng Diyos sa lahat ng sanlilikha. Itong ginagawa ng Diyos ngayon sa atin. Ang kanyang pinadadami ay hindi ang tao, kundi ang wangis ng Diyos. Pangapat, fourthly, I have made man of all my creatures. Nilikha ko ang tao sa lahat ng aking mga nilikha, ang cherubim, ang seraphim, at sa lahat ng mga nilikha na hindi natin nalalaman. He is King.
ang tao ay hari. Man is a ruler. Ang tao ay maghahari. Sinabi ito po ng Diyos, 6,000 taon na ang nakakaraan kung tama ang oras ng tao. Ito sinabi ng Diyos, 6,000 taon na nakakaraan kung tama po ang oras ng tao. 6,000 taon na nakakaraan, God made these things. Nilikha po ng Diyos ang lahat po ng mga bagay nito mula sa kanyang sariling sovereign counsel na hindi hinihingi o hindi siya humingi ng kaninang opinyon, basta He just did it. Kanyang ginawa ang mga bagay nito. Kaya magiging ganito po ang lahat ng mga bagay sa buong walang hanggan. There is to be a heaven, makakaroon po ng kalangitan. There is to be an earth, there is to be a land, makakaroon po ng lupain. There is to be people. Lahat po namang ito, ang panahon, hayop, lahat ng ating nakikita at marami pa. At nais ng Diyos ang tao ay maging wangis ng Diyos. At si Adan, ang unang Adan na nilikha ng Diyos, siya po ay malayo sa wangis ng Diyos. Siya po ay malayo. Nais ko po kayong tanungin, who is the first man in God's image? Who is the first man in God's image? Sino ang unang tao na nasa wangis ng Diyos? Jesus our Lord, ang ating Panginoong Kristo. Ito pong ibig sabihin ng Diyos ng wangis or image. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng Diyos sa lalaki at babae? He made man, female, and male. At ito mababasa sa John 17, that they may be one as we are one, and they may be one in us and one another to the extent that the Father and the Son are one. Ito po sinabi niya. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ganyan din naman maging isa sila sa atin. Hanggang doon, O Diyos, ng Ama at ang Anak ay isa, sana isa din sa ganitong kaparaanan. Alam po ninyo, itong nice ng Diyos. I don't want people, sabi niya, wanting around by themselves. Etong sigaw niya. Ay ko mga tao ngayon sa buong sanglibutan na gumagala sa kanilang ganang kanila. I'm making them a part of me. Nililikha ko sila na maging bahagi ko. Sana ito makuha ng maraming mga Kristiyano. Nililikha ko sila para maging kabahagi ko at bahagi ng bawat isa sa kanila. Kapag hindi sila ganito, hindi sila sang-ayon sa banal o divine edict. Hindi sila sang-ayon sa banal na kautusan ng hari. Kapag isang tao ay hindi po napansin, siya po ay lubhang nasunog. Kapag isang tao masasabing napundi, nabagot siya, na ayaw na niya sa Diyos, ayaw na nila sa mga tao. Alam po ninyo, ang nangyayari, sila po ay wala sa divine adjustment. Wala na sila sa banal na pagbabagay o sa banal na pag-aayos, sapagkat sila, they are hurt, nasugatan sila po ay nasugatan, they are wounded, nasaktan, they are ill. Alam po niyo, tayo ay nilikha para ating masumpungan ang completeness, ang ating kagalang kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos at sa ating relasyon sa tao. At kapag ito ay hindi ganap, we are upset, hindi ba? Kapag hindi naging ganap ang ating mga relasyon na ito, tayo po ay naguguluhan. Ang mga bagay ay nawala sa pagkakasundo. Kayo ba sumasangayon doon? Hindi ba? Kapag ang mga bagay ay out of harmony, hindi naging ganap ang relasyon sa inyong kapwa. Ano nangyayari? We are upset. Thirdly, ang nais ng Diyos na ang tao ay maging fruitful, maging mabunga. To be fruitful. Kapag tayo ay likas na malusog, naturally healthy, ang ating pong mental na attitude ay mabuti, taglay natin ang pagnasang ito na ipahayag ang ating mga sarili. We want to give out to other people. Yun ang mga bagay na nilagay at ibinigay ng Diyos atin. We want to be fruitful, especially gusto natin ang mga tao ay pasalamatan at enjoy ang mga blessing ng Diyos na ibinigay niya sa atin. We just want to give what we have. Hindi ba? Yan po nais natin gawin. Fourthly, God has given to man through Christ. At walang nang iba na siya ay maghari.
Nandiyan ba kayo? Nais ng Diyos ng tao sa pamagitan ni Kristo na siya ay maghari sa lahat ng mga ginawa ng kamay ng Diyos. Siguro sa susunod na Sunday, I will review this and I will ask one of you, what are these 4 things about men? Nais po ng Diyos ng tao po'y maghari sa pamagitan ni Kristo sa lahat po ng mga bagay na ginawa ng kamay ng Diyos. At mga bagay ay mananatili magpakailanman. Lahat po ng ito, hindi ito terminal. Ang mga bagay na magwawaas kapag matutunaw na ang sanglibutan ito. Ang mga bagay na ito ay walang hanggan. Gaya po sinasabi sa Revelation 22, the servant of God shall serve Him. Ang lingkod ng Diyos, sinasabi sa Revelation 22, siya paglilingkuran, they shall rule with Him. Maghaharis na kasama niya. They shall see His face. Makikita ang kanyang mukha. And this is forever. Ang mga bagay po nito ay hindi terminal. Ito po ay walang hanggan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So, pagkatapos nito, na ginawa lahat nito ng Diyos, may ginawang tremendous, may ginawang pambihira, napakadakila ang Diyos. What was it? Pagkatapos sinabi ito sa tao, ano pong ginawang napakadakila ng Diyos? Doon sa pasimula, pagkatapos ginawang lahat ng ito, finally He created man. At sinasabi, anong ginawa ng Diyos na napakadakila? He rested. He rested. Siya'y nagpahinga. Why did He rest? Bakit ang Diyos ay nagpahinga? Because He is tired? Napagod ba ang Diyos? Ilan po nakakalam na ang Diyos ay napapagod paminsan-minsan? Ang Diyos ba ay napapagod paminsan-minsan? Of course not. Ayan po ninyo sabihin ko ito, tiredness is the affliction of the mortal body. Ang kapaguran po ay isang karamdaman o kahinan ng ating mortal na katawan. Kung nyo pong isalang-alang ang mga energy, ang pwersa na lumika ng mga mabituin na kalawakan, pwede nyo pong hulaan, pwede nyo pong magkaroon ng idea ng Diyos po, hey, hindi napapagod. Imagine, meron tayong isang galaxy ngayon, pero kung sinasabi ng mga scientists, there are billions of galaxies. Tignan niyo po ang pwersa na lumika sa mga bagay na yan. Ang Diyos ba'y napapagod? No! Ang isip po ng tao, ang mercy seat. Ilan po nakakalam sa mercy seat, sa yung pulukulukan ng awa na ipinagawa ng Diyos kay Moses sa disyerto. Yung pong mercy seat, yung lukulukan ng awa, ito po isang terribling translasyon. It's a terrible translation. That is not a seat. Hindi po yung sangupuan. Ang Diyos ay hindi pumupo sa lukulukan ng awa. It is properly translated, kung yung tutuusin, it is a lead of reconciliation. Takip ng pakikipagkasundo. Yung pong takip ng banal na tipan, nandiyan ba kayo? Yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, nung nasan yung tungkod ni Moises, yung mana, okay? Nasa loob ng pinakabanal na lugar natin napag-aralan, ang takip na yan, ang pinaka-mabuting translasyon, hindi puluklukan ng awa, kundi natakip ng pakikipagkasundo. So, sinasabi po, kung babasahin ninyo ang Biblia, God dwells between the wings of the cherubims. Siya po'y nananahan sa kalagitnaan po ng mga cherubim. Hindi po siya mupo sa anuman. Hindi napagod ang Diyos. So, kung hindi siya napagod, hindi siya mupo, ano itong kapahingan na ito? Natin binabanggit na He rested. Nandiyan ba kayo? Nakukuha niyo po ang flow na ating pinag-usapan? Kung Diyos, lumikha ng lahat ng mga bagay nito, hindi napapagod. Bakit sinasabi, He rested? Siya nagpahinga. Ano kaya ang ibig sabihin po nito? Ang ibig po sabihin nito ay ganito. It means, listen, that God had given out to Himself everything that will bring total joy to the universe. Ito po kanyang ginawa. Ang ibig po sabihin nito, ang kapahingan ng Diyos, ay ang Diyos ibinigay niya mula sa kanyang sarili ang lahat na magdudulot ng buong kagalakan sa sansinakop. Sa kanyang sarili. Ibinigay ang lahat. Parang lahat ng nasa sansinakop ay makaroon ng lubos na kagalakan. That will take care the rebellions of the angels
everything in His infinite wisdom was finished. And God ceased from all His work that God made. Ito pong ginawa ng Diyos. Na siya po ang bahala at parusahan niya ang mga anghel na nagrebelde sa Kanya. Ito po Kanyang gagawin. At lahat ng mga bagay sa pamagitan po ng Kanyang walang hanggang karunungan, lahat po ng mga bagay mula sa rebelyon ng mga anghel hanggang sa katapusan ng Biblia, lahat ng ito sa pananaw ng Diyos, ito ay ganap na, tapos na. He says, siya po ay huminto. Huminto ang Diyos sa lahat ng gawain na Kanyang nilikha. Hindi po nakuha yun? Ito po ang kapahingahan ng Diyos. He stopped. Siya po ay tumigil. Subat hindi po siya napagod dahil ginawa niya ang lahat ng mga ito. Hindi po nakuha nga ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, lahat ng pasimulan yung gawin ng Diyos at sa hinaharap, sa Kanya ay ganap na. Sa Kanyang walang hanggang karunungan. Lahat ng ito ay Kanya nang tinapos. At kaya siya ay nagpahinga. Kung lahat ng bagay ay tapos na, ano pang gagawin mo? Magtatrabaho pa ba? Hindi na, tapos na eh. Hindi ba? Ganap na. Kaya, hindi po siya nagpahinga dahil po ang lahat ng mga bagay nito na lahat ng kanyang nilikha ay tinapos niya sa loob ng 6 na araw. Okay? Hindi po siya napagod. What wonder! Alam po ninyo, anong himala kung meron nga talagang 6 na aktwal na araw. Iyon pong sinasabi ng Bible, hanggang day 6, nilikha niya ang lahat ng ito. Hindi ba? Ang pinakauling nilikha niya ay ang tao in the 6 days. What wonder kung ito nga ay nilikha niya sa loob ng 6 na araw. Ilan po nakakalam, kailangan ang pag-ikot ng mundo at ang araw, ang relasyon ng araw sa mundo para magkaroon ng gabi at araw o umaga, hindi ba? May relasyon ng araw at ang mundo sa kanilang pag-ikot para magkaroon tayo ng tinatawag na araw at gabi. Pwede ka bang gumawa ng araw o umaga kung walang araw? Pwede ba? Andiyan ba kayo? Matatawag ba natin ang umaga ngayon kung walang araw? So, bakit po tinanong yon? Alam po niyo, there was no sun in the first 3 days of creation. Wala pong araw sa unang 3 araw na paglikha ng Diyos. Subat sinasabi, merong gabi at merong umaga. Paano po yon? Hindi ko po alam. Ang Diyos ang nakakalam. Nandiyan ba kayo? Kaya iwan ko po yun sa inyo. Subat ang aking alam, sinasabi po ng Bible sa Genesis, merong umaga, merong gabi, in the morning, the first day, sinasabi, in the morning, in the first day, merong umaga sa unang araw. Day 1, but no sun or moon till the 4th day. Lumitaw lamang nilikha ng Diyos ang mga araw at mga bituin sa ika-4 na araw pa lamang. Pero sinasabi ng Diyos, meron ng umaga, meron ng gabi, sa unang araw pa lamang. So, iwanan po natin yan, okay? So much of this an allegory, we don't know. Sa bagay po, hindi ito ang mahalaga. We do know that God made it. Okay? Alam po natin, nilikha ng Diyos ang mga bagay nito. And God said, my word shall not return unto me void. It shall accomplish my purpose and it shall prosper whereto I send it. Alam natin sa pamagitan ng kanyang mga salita, nalikha ng lahat ng mga bagay nito. Kaya sinasabi niya, hindi babalik sa akin ang aking mga salita na walang bunga o walang kabuluhan, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Ito po sabi po ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay hindi magbabalik na walang bunga sa Kanya. Once He said, kapag Kanya sinabi, man shall be in His image, ang tao ay dapat maging kawangis niya. Dito po tayo nakikipagtunggali, nakikipagtalo sa kasalukuyan. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? My word shall not return unto me void. All things were finished. Matutod na po ata? Sagulinan po. Meron pong 2 bagay na ginawa ng Diyos sa ngayon po kay Pablo. 2 talata na sinabi ni Pablo ng Diyos na kanya pong pinoclaim, ipinahayag ang kanyang mga pinili. Merong 2 talata sa Biblia
na ipinahayag na ng Diyos ang kanyang mga pinili. Kayo, ipinahayag na ng Diyos sa mga talata na sinabi ni San Pablo. At ang kordero ay pinatay bago pa inilagay ang pundasyon. Ang mga bagay na ito ay natapos na sa pasimula pa lamang ng mga bagay. Hindi po nakuha yun? Pasimula pa lamang ng lahat ng mga bagay mo. Bago ilagay ang pundasyon, na lahat ng ito, ang kordero ng Diyos ay namatay na. Okay. It was perfect. It was set up. Ito po'y ganap sa mata ng Diyos. Ito po'y nakaayos na. Kaya, kayo at ako ay sinilang sa mundong ito. Ito pong ating kalagayan. Lahat ay ganap na sa mata ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay dumating sa sanglibutan. Sino kaya? Si Larsen. Hindi ko alam kung saan kayo sinilang. Pero ako po ay sinilang dito sa Kulyat. Dito lang po, sa Kalingan. Meron bang ating lote dyan? Kami tatlong unang magkakapatid, sinilang sa bahay. Dito po kami sinilang. Kaya, saan naman po tayo sinilang? Kung ikaw ay dumating sa mundong ito, alam natin na tayo sinilang sa takdang panahon ng Diyos, in God's time. And God knew about that birth. Alam ng Diyos kung kailan tayo sinilang, kung saan tayo sinilang. He knew na meron sang bata, ang tawag ay Larsen, ay sisilang. Hindi ko sa alam Larsen, pero alam ko, sinilang ako sa Kulyat. He knew that birth, okay? Merong sisilang na malit na sanggol, kanyang Larsen, ano kanyang gagawin in the servant's life, na siya'y dadalhin dito ng kanyang mga magulang, sa Jesus Cares, sa Mount Zion Fellowship, and he will worship with the Lord, he will worship the Lord, and he will play the band. He know all those things. Nandiyan po kayo? Ngayon, ang Diyos ay nagpapahinga. He is resting. Tayo ay pumasok sa sanglibutan ito. Nakapasok na, isinilang. At ating pong tinatansya, ano ang ating magiging wangis? Would I supposed to be like this? Ako ba'y magiging ganito? Hindi po natin sinasabing ganitong ginagawa ganitong mga salita. Subat, paano natin gustong kumilos, paano natin gustong mag-isip, paano natin gustong magsalita, paano kung magdamit, okay? We got our image. Meron tayong sa ating isip na maging anong gusto natin. Andiyan ba kayo? That we want to present to the people. Anong gano'n natin gusto ipakita sa mga tao? Nasa ating makaisipan. Kasi po, napapasin ko sa aking mga anak ang iba they want to be a tough guy, a stern. Minsan po natanong ko ang aking binata bakit kapag nagpapakuha ng picture, hindi ka tumatama? Gusto ko, makita ko ng tao na stern. Para bang tough, gano'n. Ang iba naman gusto, mga scholars sila, ang iba feminine type, hindi ba? So, we have the image we get in mind, and that's it. Gusto ko maging ganito sa aking kasipan, at yun ang ating gusto. Di ba? So, pag-usapan natin mamaya pa. Yung male and female, lalaki, babae. Sa oras sa ating nalampasan yung sinasabi ng golden age ng pagtuturo sa mga bata, kapag sila po'y 10 taon gulang na, meron itong golden age na turuan mo sila ng algebra, na pwede mo silang turuan ng science, social studies. Subalit kapag sila po'y nakarating ng 11 taon, alam po ninyo, wala na silang halaga. Wala na silang halaga hanggang sila makabot ng 23 anyos. Sapagat ang iyong makikita, nasa 11 na sila, meron silang dumadating sa period ng kanilang buhay na tinatawag na puberty. Ayun. Kaya wala silang halaga Magbibinata na yan. Magdadalaga na yan. At sa eskwelahan, makikita mo sa desk, si TST loves TWA. That's okay? Yun ang kalikasan. That is relationship. At ang relasyon na ito ay ang aking masasabi, ang magiging sigurong ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao. Tiyak na sa ating relasyon, tiyak na sa ating relasyon o sa ating relationship na ating masusumpungan ang ating pinakadakilang kagalakan. At nasa relationship din, we find our pain and sorrow.
At hindi masusumpungan ang hapdi at kalungkutan. Think about that, hindi ba? We find our greatest joy, we find our greatest sorrow sa ating relationship. We are very, very sensitive in that area. Tayo pong lahat. Tayo pong sensitibo sa dakong yun. Kunin mo ang isang malaking lalaki. 300 pounds naglilinis sa iglesia nito. Saan man? Ito po yung kinakita. Mabigat. Lalaki. Pero kapag siya hiniwalayan ng kanyang girlfriend, siya iiyak na parang sanggol. Very sensitive. Very sensitive in that area. So, we come to fruitfulness. Sa next week na lang po. Ito po ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Subalit, ano po kayo sinabi ng Diyos sa atin? May mga bagay ba sa atin sa kasalukuyan na nais ng Diyos na bitawan natin? Para tayo lubos na makapasok sa kapahingaan ng Diyos. Ngayon sinasabi niya, kayo ay nasa kalagitnaan na. Sana huwag kayo matapilok sa ilang mga bagay at kayo mga mataay. Meron pa ako para sa inyo, ang Kanaan, one of the type of the rest of God. In that four area, relationship, in the fruitfulness, male and female, okay, dominion, each moment, each day, ang mga bagay na yan ay inuhubog ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi niyo papansin, pero God is working in that four areas in your life in preparing us to enter into God's rest. Nakapahinga ngayon, lahat tayo Diyos. Subat, ano kayang wangis na nasa anong relasyon niyo gusto niyong pasukin? May kaugnayan ba ito sa panawag ng Diyos sa atin? Tayo pong lahat ay manalangin.